Shalom. Shalom Aleichem. Shalom, shalom. Shalom. Okay. Our Catholic Daily Gospel reading is taken from the Gospel according to St. Mark chapter 8 verses 27 to 34. Glory to you, Lord. Peter confession about Jesus. Now Jesus and his disciples set out for the villages of Caesarea Philippi. Along the way, he asked his disciples, "Who do people say that I am?" They said in reply, "John the Baptist, others Elijah, still others, one of the prophets." And he asked them, "But who do you say that I am?" Peter said to him in reply, "You are the Messiah." Then he warned them not to tell anyone about him. He began to teach them that the Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed and rise after 3 days. He spoke this openly. Then Peter took him aside and began to rebuke him. And this he turned around and looked at his disciples, rebuked Peter and said, "Get behind me, Satan. You are thinking not as God does, but as human beings do." He summoned the crowd with his disciples and said to them, "Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, yun yung Ebanghelyo ngayon. San Pedro, after niya masagot yung tanong ng Panginoong Jesucristo, actually, ang detail nito ng Ebanghelyo ay mas detalyado doon sa pagkasulat ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo, doon sa Matthew chapter 16 verses 13 to 20. So, mas detalyado doon. Dito, sa Ebanghelyo, makikita natin na after na itong matanggap na revelation ni San Pedro sa patungkol sa Panginoong Jesucristo, it is a revelation. Kasi kung babasahin natin doon sa Matthew 16, 13 to 20, sabi ng Panginoon doon na hindi yun reveal sa kanya or hindi yun ipinahayag sa kanya ng sinumang tao, kundi ng Diyos mismo, yung pagkakilala niya sa ating Panginoong Jesucristo. And then, after niya na ma-reveal na ang Panginoong Jesucristo ay anak ng Diyos at siya yung Mesiyas, ay right after nung pagkatapos ng revelation ay nung sinabi ng Panginoon ay napupunta sa Jerusalem para siya ay magsasuffer, maghihirap para patayin, ay hindi matanggap ni San Pedro, hindi niya matanggap yung ganong klase. Parang katulad sa atin. Hindi matanggap why there is a need that the Messiah, the Son of God who became flesh, diba? Sa John chapter 1 verse 1 to 3, then verse 14, then Philippians chapter 2 verse 5 to 8, then yung mga prophecy about him sa Isaiah chapter 7 verse 14 at saka sa Isaiah chapter 9 verse 6, yung Mesiyas na anak ng Diyos ay hindi nila matanggap-tanggap na mamatay. Di ba? So, maintindihan mo itong ganitong klaseng damdamin ng mga lagad kung nabasa mo rin yung doon sa Luke chapter 24, di ba? Yung
Road to Emmaus, yung sina Cleopas, di ba? Nung sumabay ang Panginoong Jesucristo sa kanila, ano sabi ni Cleopas? Siya pa naman ang inaasahan namin. So ito, Mesias, from the bloodline, from the ancestor niya, si King David, siya yung magsasucceed sa throne of David. Then, ganito, anong klaseng hari ito? Anong klaseng Mesias ito? Namamatay pala. So, yung expectations nila, mga kapatid, ay ito yung nag-ruin sa kanilang damdamin, sa kanilang pananaw. Kaya hindi matanggap ni San Pedro. Unang-una, nagkaroon ng revelation sa kanya. Then, pagdating dito, nung sinabi ng Panginoon, ay pinagsabihan niya ang Panginoon. Sabi niya, hindi yan mangyari sa iyo, Panginoon. Di ba? In some other part of the gospel, kahit buhay ko man, ay aalay ko. Sabi dito, verse 32, Mark 8:32, he spoke this openly. Then Peter took him aside and began to rebuke him. And as he turned around and looking at his disciples, rebuked Peter and said, "Get behind me, Satan. You are thinking not God does, but as a human being do." So, after na-revealed sa kanya ni Lord, then ito, suddenly, bumagsak si San Pedro. Kaya nga may sinasabi sa banal na kasulatan, doon sa 1 Corinthians chapter 10, verse 12, mga kapatid. Kahit gaano na tayo katibay sa paglilingkod, matagal na tayo sa paglilingkod, kahit anong status natin sa paglilingkod, hindi natin talaga pwede ipagmamalaki na, matagal na ako sa dami ko ng karanasan, hindi natin pwede ipagmalaki yun. Diba? Kay San Pedro, ang karanasan niya ganun eh. Nagkaroon siya ng revelation, then after that, just suddenly, nagbaliktad ang sitwasyon, na-rebuke siya ng Panginoon, na ang kanyang hiniisip ay hindi sa Diyos, kundi sa Diablo, sa kalaban ng Diyos. Kasi hindi nila matanggap, maraming mga tao ganun sa kasalukuyan, na hindi nila matanggap why the Messiah need to die. Pero kung titingnan natin, prior pa man dumating ang Panginoon Jesucristo, ay nakadesign na yan, mga kapatid. Kasi, biro mo, try to imagine yung book of Isaiah, diba? Yung messianic, yung messianic prophecies, kung yan yung titulo ng aklat ni Messiah, ng Isaiah. Messianic prophecies. Yung aklat ni Isaiah. Kasi kung titingnan mo, yung kapanganakan ng Panginoong Jesucristo doon ay nihula, Isaiah 7:14, and then Isaiah 9, chapter 9, verse 6. Pero hindi lang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo ay nihula ni Isaiah. Try to imagine, around mga 700 years prior the birth of our Lord Jesus Christ ay nakahula na doon. Pati yung magiging suffering ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Tingnan nyo sa Isaiah chapter 53. Makikita nyo doon, na kung titingnan mo doon, ay makikita mo na ang tagpo na yun ay talagang angkop na angkop sa Panginoong Jesucristo. Basahin nyo, i-challenge ko kayo. Hanapin ko muna itong na ito po isa. Okay. Itong Isaiah chapter 53, kung babasahin niyo sa Acts 26, Acts chapter 8 verse 26 to 40, yung Ethiopian eunuch at saka si Felipe, ay ito yung aklat na binabasa niya, di ba? Try basahin niyo yung Acts chapter 8 verse 26 to 40. Yung binabasa ng eunuch, sabi niya na sinabi na Felipe, inutusan siya ng Espiritu Santo na sabayan niya yung eunuch ng Ethiopian eunuch. Sabi niya, ganito, sa Acts 26, now an angel of the Lord said to Philip, rise and go toward the south, angel pala, not the city, to road that goes down from Jerusalem to Gaza. This is a desert place. And he rose and went, and there was an Ethiopian, a eunuch, a court official of Candace, queen of the Ethiopians, who was in charge of all her treasure. He had come to Jerusalem to worship. Okay. Basahin na natin yung At itong eunuch na ito,
habang nakasakay siya sa kanyang chariot. Now the passage, and he said, verse 28, and the Spirit said to Philip, go over and join this chariot. So Philip ran to him and heard him reading Isaiah the prophet and asked, do you understand what you are reading? And he said, how can I unless someone guides me? And he invited Philip to come and sit with him. Now the passage of the scripture that he was reading was this, like a sheep he was led to the slaughter, and like a lamb before its shearer is silent, so he opened not his mouth. In his humiliation, justice was denied him. Who can describe his generation? For his life is taken away from the earth. Itong part na ito, kung babasahin mo ito, ay ito yung sa hula doon sa Isaiah 53. So, nakahula na. So, hindi naintindihan ni San Pedro at maging ng maraming mga tao ngayon. May mga pananampalataya ngayon na kina-question na why there is a need that the Lord Jesus Christ need to die on the cross. Kasi di ba kahapon, Feast of the Exaltation of the Cross, senior ko rin na ganun. Why there is a need? Kaya hindi maintindihan ni San Pedro kasi ang akala niya na kapag pumunta ang Panginoong Jesucristo sa Jerusalem, ay parang katulad na alaala, na-recall nila yung kung papaano si Moses pinalaya ang bayang Israel sa Ehipto. Kilala nila ang Panginoong Jesucristo that He is greater than Moses. He is greater than Moses. Nakapagpapadilat siya ng bulag, nakapagbangon siya ng patay, nakapagpagaling siya ng mga karamdaman. Maybe they are thinking that kapag pumunta ang Panginoong Jesucristo sa Jerusalem, ay ipapakita niya yung kanyang kapangyarihan sa mga Romano na nakakasakop sa kanila. Katulad nung ginawa ni Moses. Di ba? Ano ginawa ni Moses sa harapan ng Parao? He displayed tremendous na mga himala at kababalagan. At because of that, na-persuade si Parao para palayain ang kanyang bayan. Maybe, ayun yung thinking ng mga alagad ni San Pedro. Kaya hindi nila matanggap na pupunta ang Panginoong Jesucristo doon para mamatay. Di ba? Pagdating nila doon sa Jerusalem, baka ganun ang gagawin ng Panginoon, katulad doon kay Moses. Di ba? Si Moses, pinagtulakan na siya ng mga Ehipsyo later on. Yun yung ina-anticipate nila, possibly, mga kapatid. So, yung expectations nila is different sa gusto ng Diyos. Isaiah 53, napakalinaw niya na prior pa man dumating ang Panginoon Jesucristo, 700 years, ay ano na inihula na yung gagawin niya. Kaya nga kung babasahin niyo yung Matthew chapter 1 verse 21 to 23, hindi naman sinabi dyan eh. Di ba ito sinabi sa Matthew 1, 21 to 23. Anong sabi dyan? Buksan niyo sa Bible niyo. Okay. Sa Matthew chapter 1 verse 21, ito yung dream na in-reveal kay Saint Joseph. Sabi niya, she will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. Di ba? So Matthew 1:21, yun yung purpose. He will save his people from their sins. You see? Hindi sinabi dito na ililigtas sila sa kamay ng mga Romano. Kasi kung titingnan mo yung kasaysayan ng Israel, every time na they are in obedience of the Lord, they are free. Pero every time na nagkakasala sila, ay naaalipin sila o nasasakop sila ng kanilang kaaway. So dito sila ililigtas ng Panginoon, mga kapatid. Dito sila ililigtas sa kasalanan. For He shall save His people from their sins. Kasi most of the time na ang sins natin, ang kasalanan natin, yan yung nagdadala sa atin sa pagkakaalipin.
So hindi nila maintindihan na hindi nila maintindihan na darating ang Panginoon, pupunta ang Panginoong Kristo doon sa Jerusalem para mamatay pala. Kasi ang expectations nila is iba sa expectations sa gustong gawin ng Diyos. Kaya nga sinasabi sa Isaiah 55 verse 8 and 9, mga kapatid. Sabi dito sa Isaiah chapter 55 verse 8 and 9, makikita natin dito na ang paraan ng Diyos, sabi dito, okay, for my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. As high as the heaven are above the earth, so high are my ways above your ways, and my thoughts above your thoughts. Yung kaisipan natin na hindi katulad ng kaisipan ng Diyos. Di ba? Na ganun, mga kapatid. So, kaya nga, kaagad or kagyat na nag-react si San Pedro na hindi ganun. Kasi iba yung kanilang expectations. So, kung saan ay naihula na prior pa man dumating ang Panginoon Kristo na ganun yung gagawin niya. Ang gagampanan niya na iligtas ang tao sa ating kasalanan. Diba? Yan. Kaya nga yung Ebanghelyo kahapon, the Feast of Exaltation, the cross, binanggit din doon, John 3:13 to 17, ang Ebanghelyo na sa verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him might not perish but might have everlasting life. So yun, isinugo ang Panginoon, pinadala ang bugtong na anak ng Diyos para tayo iligtas. Not necessarily sa kanilang mga kaaway, pero later on, di ba? Pinalaya din naman sila doon later on sa kanilang mga kaaway. So yun yung expectations nila, mga kapatid. Kaya kapag we are sa expectations natin, kapag masyadong mataas yung expectations natin, yan yung mga pagkakataon na dyan tayo nasasaktan. Kasi kapag hindi nangyari yung ine-expect natin, ay magkakaroon tayo ng disappointment, magkaroon tayo ng desperation. Yun yung nangyari kay Cleopas, di ba? Sa Luke chapter 24, na umalis sila sa Jerusalem, lungkot na lungkot, kasi ang sabi doon sa usapan nila sa Panginoon, nag-appear ang Panginoon suddenly in the midst of them. Then, nagsaysay nga sila na siya pa naman ang inaasahan namin. So, kung yung expectations natin ay sobra at kapag hindi nangyari ang yung expectations natin, talagang ma-disappoint talaga tayo, mga kapatid. Kaya nga, better not to expect too much. Naranasan natin yan, di ba? Kapag nag-order tayo kuminsan sa mga order online, tapos nung dumating yung in-order natin, hindi ganun dun sa in-order natin. Di ba? Sakit, ang sama ng loob natin. Parang katulad ng asawa ko, nag-order siya ng pants. Ang ganda-ganda sa picture. Pagdating is basura na klaseng pantalon. So, hindi na kami nag-complain, hindi na kami kung ano pang para gumawa pa ng action para tinamad na. Yun nga, sinasabi na mag-ingat na lang sa sunod. Kasi yung expectations natin, kuminsan yun yung nagdadala ng sakit ng ating kalooban. Kaya ito si San Pedro, makita natin na disappoint siya. Yung pamamaraan ng tao, yun yung akala nyo, yun yung gawin ng Panginoon. Hindi ganun. Sabi, very clear ang sinasabi ng Panginoon sa Isaiah 55 verse 8 and 9 na
isipan natin hindi katulad sa kaisipan ng Diyos. Ang kanyang daan ay hindi katulad ng ating kaparaanan. Yan. Okay, balikan natin. Then, actually, hindi nila kung titingnan natin, mga kapatid, kung titingnan natin, ang na-highlight lang sa isip ni San Pedro, sabi niya, he spoke this oftenly. He began to teach them that the Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed, and rise after 3 days. Ang inisip nila, hanggang doon lang, hanggang sa mag-suffer, hanggang be killed. Hindi nila inintindi yung huling part, that He will rise after 3 days. Diba? So, inintindi lang yung negatibo, niretain lang yung negatibo sa isip na mamatay ang Panginoon, magsasuffer ang Panginoon, pero hindi nila niretain or hindi nila inintindi yung huling part na sinabi ng Panginoon. Scribes and be killed and rise after 3 days. Na mabubuhay siya, hindi nila inintindi yun. Kaya kung minsan, kahit sa mga anak, di ba? Kapag ang mga anak hindi nakikinig sa instruction ng magulang, yan yung mga pagkakataon na nagkakaroon ng mga pagkakamali na action or mga decision. Kasi hindi naintindi yung kabuuan eh. Kahit sa exams natin kung minsan, di ba may mga exams, ang hirap ng kailangan mo na, intindihin mo muna, basahin mo yung mag-answer ka na kaagad. Di ba may mga instances na nangyari sa atin, yung may exam. Hindi mo na natin binasa yung instruction, then nag-answer na tayo pala. Ang nakalagay pala doon sa instruction is bilugan. Ang ginawa natin, sinekan natin. Or ang ginawa natin, naggawa tayo ng parang fill in the blanks. Kasi hindi mo na natin binasa at inintindi yung instruction. Ganon nangyari kay San Pedro o sa mga alagad. Ang narinig lang nila, ang nag-highlight lang sa utak nila is mamamatay ang Panginoon. Magsasuffer ang Panginoon. Hindi nila inintindi or hindi nila inunawa na mabubuhay siyang muli. Diba? So importante yung mga kapatid yung pakikinig. Ay napaka-importante yung pakikinig at pakikinig ng pakikinig para maintindihan natin. Kaya sabi nga sa Romans chapter 10 verse 17, faith cometh by hearing and hearing the word of God. Sa Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya. So importante yung makinig at pag-intindi. Lalo sa atin mga Katoliko. Di ba? Kung talagang gusto talaga nating matuto sa ating pananampalataya, yung, di ba, pina-plus sa screen yung mga readings? Or di kaya kung gusto talaga nating matuto, pupunta ka sa office, parish office, parokya, maghingi ka ng Bible guide, reading guide. May daily reading Bible guide tayo. At kapag hindi natin maintindihan yung yung binasa natin, magtanong tayo sa natin, sa mga pari natin. Sa parokya nyo, magtanong kayo. Ang nangyayari magtatanong doon kay Soriano. Natuwa nga ako kasi nung may isa kaming parokya dito na napa-anib niya siya kay Soriano Matagal na, mga ilang buwan. Pero just last other Sunday, nakita ko siya nagsimba at nag-communion. So natuwa ako. Hindi ko alam kung anong dahilan, kung bakit. O baka sakali kung loobin ng Panginoon ay makausap ko, tanungin ko kung anong dahilan.
So yun mga kapatid, kapag ano yung narinig natin, dapat intindihin natin. Intindihin natin para hindi tayo magkamali sa ating gagawin, sa ating desisyon, sa ating mga sasabihin. Intindihin muna natin. Yun yung hindi nila naintindihan yung sinabi ng Panginoon. So napaka-importante yung pakikinig at pag-intindi at pag-unawa. At pananampalataya. Pananampalataya sa sinabi ng Panginoon na kapag sinabi niya, mangyayari. Matay siya, yet hindi nagtapos doon. Pero muli siyang mabubuhay. Yan mga kapatid. So, ulitin natin, napakahalaga ng pakikinig at pag-unawa. Kung hindi natin maunawaan, magtanong tayo sa ating mga kaparian. Bakit ganito, Father? May nabasa ako doon sa gospel, sa mga readings ng linggo. Hindi ko po maintindihan bakit ganito sinabi. Yun mga kapatid, magtanong tayo para maintindihan natin. Huwag tayo karaka-raka, mag-jump into conclusion na, pag binasa mo yun, hala, or binasahan ka, hala, magtanong ka muna, intindihin mo muna, unawain mo muna. Yan ang problema sa atin lalo na sa ating mga Katoliko. Di ba, naka-plus naman yung mga readings doon. Sulat nyo kung talagang devoto kayo. Isulat nyo yun tapos pag-uwi nyo mabasahin sa Bible mo. Then kapag hindi ka may maintindihan, itanong mo sa mga kaparian. Kung hindi masagot ng mga kaparian, may mga Catholic apologists tayo. May mga, actually, kaya naman sagutin ng mga parian. Kung hindi man masagot ng mga parian, sasabihin niya sa iyo na, sige, bigyan ko ng panahon, i-research ko. Kasi natural, sa dami ng mga pinag-aralan nila nung seminary nila. 5 taon sila sa seminary. Nag-theology sila, nag-philosophy sila. Sa dami ng libro na kanilang binasa, ay hindi naman lahat kaagad ay ma-accommodate ng utak nila. Natural, makakalimutan nila yun. So sabihin nila sa iyo, kung hindi man nila sagot kaagad, sige, I will find time to research it. Eh di kung masagot nila kaagad, hindi mas mabuti. Pero wag kang mag-ano ka, sa iba ka magtatanong. Hindi yan hustisya. Magtanong ka sa kapwa mo Katoliko, magtanong ka sa simbahan. Ayan. Yun, ganun. Hindi inintindi ni San Pedro yung sinabi ng Panginoon. Kaya nga sinabi ng Panginoon dito sa verse 34, kaya after that, sinabi ng Panginoon na sinabi ni San Pedro yun, na hindi niya matanggap na ang Panginoon Kristo ay magsasuffer. Kaya itong sinabi niya. He summoned the crowd with his disciples and said to them, whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. So kaya, ang sino mang sumunod sa Panginoong Jesucristo ay dapat na itakwil niya or deny himself and follow him. Ibig sabihin, to take up the cross is we need to suffer with Jesus. Di ba? If we wish to follow the Lord, hindi na nga ako ang Panginoong Jesucristo ng bed of roses. Of course, kung babasahin natin yung ibang part ng gospel, may sinabi rin naman siya na after. Diba? Kaya yung Beatitude, Matthew chapter 5. Kasi, temporary lang tayo dito sa daigdig na ito. Hindi talaga ito yung bayan natin. Philippians chapter 3, verse 20, di ba? Tayo pansamantala lamang dito sa daigdig na ito. Kaya nga, sa pagsunod natin sa Panginoong Jesucristo, that we need to deny ourselves, take up our cross, and follow Him. Yun mga kapatid.
Okay? Balikan natin para whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. Pag sinabing deny himself, hindi na yung kagustuhan natin ang masusunod sa buhay natin. Hindi pwede yung sumusunod ka sa Panginoon. Halimbawa, nagsiserve ka sa Panginoon. Pero sasabihin mo kay Lord, Lord, ito yung gusto ko eh. Di ba? Deny himself. Pag sinabing deny himself, hindi na yung kung ano yung gusto mo ang masunod. Kaya nga, may panalangin tayo na tinuro ang Panginoon sa Ama namin. Sabi niya, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Thy will be done on earth as it is in heaven. So, hindi yung kalooban natin. Ay gusto natin, di ba, para tayong mga bata, iiyak tayo ng iyak para hanggat ibigay sa atin ng Diyos yung ating pangangailangan. Hindi ganun. Hindi natin pwede i-manipulate si Lord. Dapat yung kung ano yung kalooban, yun yung masusunod. Kaya nga sinasabi doon sa Matthew 26, di ba? Sa Matthew 26, yung sa prayer ng Panginoon sa Garden of Gethsemane, sabi niya, Lord, Father, if possible, take away this cup from me, but not my will, but yours be done. Diba? Sinabi ng Panginoon yun. Hindi ang kagustuhan ko ang masunod, kundi ang kagustuhan mo. So kung ang Panginoon ay nagawa niya yung sumunod, at tulad ng sinasabi sa Philippians chapter 2 verse 5, sabi niya, magpakababa kayo katulad ni Kristo, na kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang alipin hanggang kamatayan sa krus. So, kung papaano ang ating Panginoon Kristo na sumunod sa kalooban ng Ama para matubos tayo sa ating mga kasalanan, kung ang guro natin, ang master natin, ang Panginoon natin, ay ganun ang ginawa, much more tayo na mga tagasunod. Let us deny ourselves, take up our cross, and follow Him. Hindi pwede na sumusunod tayo sa Panginoon, pero yung gusto natin ang masusunod. That is not self-denial. You are not denying yourself. Diba? You are not taking up your cross. Diba? Kapag hindi masunod yung gusto mo, talagang hirap noon, struggle yun. Kapatid. Kaya nga sinasabi sa Luke chapter 6 verse 46, yan. Marami sa atin na sinasabi, tagasunod tayo ng Panginoon, pero yung gusto nga natin ang nasusunod. Kaya yung sinasabi natin ay salungat doon sa pamumuhay natin. Sabi dito sa Luke chapter 6 verse 46, mga kapatid. Basahin sa Bible niyo. Sabi ng Panginoon. So, why do you call me Lord, Lord? But not do what I command. Kaya tawag niyo akong Panginoon, Panginoon, pero hindi niyo naman sinusunod yung mga pinag-uutos ko. Anong sense nung pagtatawag natin ng Lord? Remember na ang kalugan ng Lord sa Bible is Lord as Master, human Master. Sa Hebrew daw po ay, binaliwanag ito ni Brother Dwayne Cartujano sa isang expert sa biblical languages. Sabi niya, ang dalawang word na kahulugan sa Biblia is yung Lord na Adoni in Hebrew. Ang ibig sabihin nito is human master. Pero yung Adonai is Lord as God na ang kahulugan. Adonai, hindi Adoni. Adonai, A-D-O-N-A-I. Ang Adoni, A-D-O-N-I. Adoni, human master. Adonai is Lord or as God. Both of this title ay possess taglay ng Panginoong Jesucristo. Kasi He is the Lord of Lords
and the King of Kings. At binanggit din doon sa Luke chapter 1 verse 43, di ba? Nung napuspos si Santa Elizabeth ng Espiritu Santo, ang sabi nito ni Santa Elizabeth, sabi niya, verse 43, and how? Basahin mo natin sa verse 41. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Verse 43, sabi niya, and how can this be, and how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? So yung Lord dito, ayon sa mga nag-aral, Brother Dwayne Cartuano, yung sabi ko sa inyo, expert sa Hebrew at saka biblical languages, ang Lord dito is not Adoni, but Adonai. Who am I that the mother of my Adonai come to me? So, kung kinikilala natin ang Panginoong Jesucristo na Lord, both Adoni and Adonai, yun yung sinasabi sa Luke chapter 6 verse 46, na dapat siya yung masusunod sa buhay natin. Siya yung masusunod sa buhay natin, hindi tayo yung masusunod. Kasi kung hindi natin sinusunod or ang gusto pa rin natin ang masusunod, that is not a self-denial. Tayo pa rin yung nagiging Panginoon sa sarili natin at not the Lord. Di ba? Ulitin natin yung Luke chapter 6 verse 46. Why do you call me Lord, Lord, but not do what I command? So you see. So magiging nonsense yung pagtatawag natin sa Panginoon na Panginoon, yet hindi naman natin sinusunod kung ano yung kagustuhan niya sa ating buhay. Tayo pa rin yung, o ano yung gusto natin, yun yung masusunod. Minsan pinipilit pa natin yung gusto natin, di ba? Para tayong mga bata, yung bata, di ba, kapag may mga magulang na, ang bata iiyak ng iiyak para lang may bigay yung gusto niya. Then kapag naibigay niya na, Our Lady of Sorrows, Peace of Our Lady of Sorrows ngayon. Pag Peace of Our Lady of Sorrows kasi, mga mamayani pa rin kasi yung Sunday liturgy, kapatid. Sa amin, ganun. Kaya nga kapag may piyesta, halimbawa, piyesta, kung ano yung reading sa piyesta, ay hindi niya ma-overpower yung Sunday's reading. Still pa rin yung Sunday's reading. Mangingibabaw pa rin yung Sunday. Our Lady of Sorrow. Kasi kahapon, Feast of the Exaltation of the Lord Cross of the Exaltation of the Lord. Tama yan. Kakakaka. Opo, tama po yun. Kapag nakakaalam ng mga ganyan, ibig sabihin may mga formation din natin sa parokya. Mga ordinary parishioner natin, hindi nila alam yung ganun. So, mga kapatid, kung until now, tinatawag natin ang Panginoon na Panginoon, yet we do not follow His will in our lives, Knights of the Altar ka. So, very good. Tagasang parokya ka, Tagasang parokya ka. So, kung until now ay hindi pa rin natin, natagal na tayo, nagsisimba, lagi natin inuulit yung panalangin na Ama namin, pero hindi natin iniintindi, ibig sabihin, hindi talaga ang Panginoon, yung Panginoon sa ating buhay. Tayo pa rin ang nangingibabaw or nagiging Panginoon ng ating sarili, not the Lord. Okay. Parokya ng Santa Rosa de Lima, Santa Rosa Laguna. Sa Santa Rosa. May kapatid ako dyan sa Santa Rosa dyan sa San Lorenzo, sa Carlton. Ang parokya nila is sa San Lorenzo Ruiz, yung pinatayo na
San Lorenzo Ruiz Paris. Kapangalan ng parokya namin dito sa Rizal. So, okay, Diocese of San Pablo. Hindi ko lang alam kung kapareho kayo ng diocese ng ano. Opo, malapit sa Enchanted, yung ginagawa pa lang. Nakasimba ako doon last other Sunday. Kami ng asawa ko. Doon kami nagsimba. Kaya ako minsan yung background ng ano ko, ng altar, ng green screen ko is yung ano doon. Rome, Italy. Ang background na ito ay altar ng opo kakaka. Rome, Italy, good morning. Anong simbahan po nasa background ninyo? Ito po yung background ng altar na yan is ang International Shrine, ang newly declared International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage sa Diocese po ng Antipolo. Yan yung diocese namin, yan yung cathedral namin. Yan, diyan kami sakop na diocese. Newly declared International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage. So po, ang ganda na. Talagang lalo ng pinaganda. Yan. So yan. Ikaw, Rome, Italy, nasa Rome ka ba? O dito ka lang din sa Pilipinas? Yan. So yun mga kapatid, Pilipinas lang po, okay. Rome, Italy. Tama yan, parang alam ko na yung thinking mo kapag naglalagay ka ng ganyan, Rome, Italy. Kasi may nangangkin ng ganyang vlog dito sa atin eh. Okay, so, kapatid, yun yung sinabi ng Panginoon. Very good, very good. Kasi akala nila, kanila yun. Plagiarize nila. Pinairated. Okay. So yun mga kapatid, ang ebanghelyo ngayon. Na siguro ang yung point of reflection natin sa ebanghelyo na yon is makinig at intindihin natin. The same with kung ano yung napapakinggan natin sa simbahan, ay makinig at intindihin natin. At kung hindi natin maintindihan, yun nga dinagdag ko kanina, na magtanong tayo, hindi tayo magtanong sa iba. Hindi yan, parang manager lang na ng McDo at saka Jollibee. Magtatanong ka sa McDo, manager ng McDo, Sir, masarap pa Chicken Joy ng Jollibee? Do you think magiging tapat kaya si McDo na sabihin sa'yo? Hindi, mas masarap yun sa amin. The same with our faith. Ang dami-dami pong yung tanong mo. Lahat ng tanong mo under the sun ay kayang sagutin ng simbahang Katoliko. Marami tayong mga Bible scholar. Marami tayong mga biblical expert, mga biblical languages expert. Hindi, ang ating mga kaparian ay hindi po sila nag-aral ng ilang saglit lang. Kaya kung minsan parang may mga pari natin, hindi sila nag-engage masyado sa mga discussion kasi alam nila eh. Alam mo ba kung minsan ako may damdamin din ako na gano'n. Yung makipag-usap ako sa tao na kung sa tingin ko yung tao naman ay hindi pa naman established yung kanyang pananampalataya bilang protestante. Ayaw ko rin masyadong kausapin kasi baka mamaya, lalo na kapag may mga makapakinig, is mapapahiya siya. Ayaw ko rin naman ng gano'n, napapahiya siya eh. Oo. Kahit mag-usap, kahit sabihin mong mapapahiya talaga mga kapatid. Ang mangyayari nga, alam mo ba ang ginagawa ng mga protestante natin mga kapatid? Kapag na-corner na sila, tatalon sila ng topic from one topic to another. Kasi hindi nila na mabuprove yung mga accusation nila at allegation sa atin na Catholic. Marami lang akong karanasan yan mga kapatid. So, kung minsan, meron din kaming meron kami dating choir, bata pa. Lumipat siya sa ibang sekta. Malungkot yung part ko. Pero since bata pa siya, pinapabayaan ko lang siya muna.
Hayaan mo lang muna ito na matuto ng mga verse-verse. Parang katulad din ako dati kasi napunta rin ako sa Baptist. Okay din yun. Hayaan mo lang muna para matuto doon. May mga kaibigan ako napunta sa Baptist. Oh. Kapatid ko, pastor, Baptist. Napabayaan ko lang muna. Hayaan ko na muna matuto ng mga, matuto muna ng 10 years. Yung 10 years nilang pinag-aralan, kung sakaling magharap-harapan na kayo, mag-upo kayo ng isang upuan, yung 10 years nila na stinay doon ay mawala yun ng isang saglit. Ay, hindi yan pagmamayabang mga kapatid. Totoo po yan. Totoo po yan. Kaya nga mga kapatid, pag marinig natin, ayun yung aral ng Ebanghelyo ngayon, marinig natin, intindihin natin, tapusin natin yung sinasabi ng instruction bago tayo gumawa ng action. And then, pangalawa, kung totoo na kinikilala natin ang Panginoon, na Panginoon ng ating buhay, ay dapat siya ang nasusunod sa ating buhay at hindi tayo. Or else, hindi totoo yung sinasabi natin na Panginoon natin ang Panginoong Jesucristo. Yun nga sinasabi doon sa Luke chapter 6 verse 46, tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi niyo naman sinusunod kung ano yung aking sinasabi. So, ibig sabihin, nonsense yung sinasabi natin. Salungat yung sinasabi natin sa mga ginagawa natin. So, maybe that is by now mga kapatid. Shalom, maraming salamat po sa inyo. And see you again mamaya at 9 a.m. Magsaserve kami dyan sa chapel namin. Ilalive ko yung Holy Mass mamaya sa chapel namin, 9 a.m. And then, sabi nito, yun mamaya 9 a.m. Bali mga pangatlong live ko na yun. Okay, kanina nag-live ako prayer naman ang content ko. And then ngayon naman it's about the gospel. Pero seldom ko lang, bihira ako magtalakay ng gospel sa linggo kasi alam naman natin na halos lahat ng mga parokya at lahat ng mga dito sa Facebook or sa TikTok ay marami tayong narinig na patungkol sa ganun. Pero at least siguro, senior ko yun para at least yung other side of the coins naman yung makikita natin, mga kapatid. So, maybe this is by now, mga kapatid. Kita ko muna si dugdug ko. Ay, cute yung dugdug. So, maraming salamat po. Shalom and may God bless us, mga kapatid. Thank you sa mga nag-join, mga nag-comment, mga nag-like at saka isang nag-share at saka sa nanood at maging yung mga hindi pa nag-tap ng screen ay may God bless us all and keep us safe and sound. So, shalom and may God bless.